Hello guys, good morning again and again. Welcome to my channel. Charot. Hello mga kadorti, mga ka-DJS Chen. Pag-usapan na naman natin ang mga chika boom boom ng mga anti the tatay dahil doon sa birthday ni tatay na gumastos daw ng malaki si tatay para sa birthday niya. Hello. Lahat po ng ginastos doon sa mga drone and everything, voluntary po yun. Voluntary po yung may mga presenta with the cakes and everything. And speaking of cakes, boycott na natin yun. Yung sikat kuno na ayaw isulat ang birthday ni tatay or ang name niya doon sa cake. Kasi bawal. Bawal talaga. So, you know na this kung sino yung may-ari and sino yung mga korpo doon sa kumpanya na yon. And, hello, hindi lang kayo ang gumagawa ng cake. Pwede ding gumawa yung mga ordinary para lang makagawa ng cake ni tatay na hindi naman sikat, hindi kailangan ng sikat na brand. Hello. Doon tayo nagkakamali kasi kayo masyado kayo nang iinsulto. Ang Pilipinas nababalot na talaga ng kasipsipan, kabastusan, mga immature mag-isip, and mga bias, and mga traidor and everything. Ganun na ngayon ang batas natin Ultimo mga may-ari ng mga kumpanya or mga may-ari ng mga kailangan talaga merong kakampihan or merong yung papaboran. Parang wala naman tayo sa align, 'di ba? Pero sige lang kasi naman napatunayan naman World of Guinness Record ang birthday ni tatay. Hello. Ngayon, kami mga taga Davao, wala mi naghinambog, no? O magbisaya na ko karon. Wala mi naghinambog o wala mi nagmalaki na ingon ato ang support ng mga tao na buong mundo ang sumuporta sa birthday ni tatay. You know, ang legacy ni tatay hindi matumbasan kahit na anong bagay. Hindi nga niya alam na nag-celebrate ng ganong kabongga kasi simpleng tao lang yun. Kahit kung sa Bisaya pa mag-ihaw lang siya manok, okay na sa iyaha sa yung birthday. Dili niya kailangan ng lechon, dili niya kailangan ng kain cake, dili niya kailangan ng party na bongga, dili na sa ingon ana. Nagkataon lang karon na 80th birthday niya, buong mundo ang nang-celebrate, no? O kana mga inggitera dyan, mga masyadong binibigyan ng kulay, binibigyan ng meaning. Alam nyo, wala kayong magawa sa buhay nyo. Wala kayong magawa sa buhay. Basta meron lang kayong masabi. Meron pa dyan mga vloggers dyan na para ng biik. May patawag-tawag pa siyang didishit. Is ma-shit naman siya. Kasi nung kasagsagan ng unit team, maka-BBM siya, then may nasasabi siyang puri-puri sa mga Duterte, pero nung naghiwalay ang unit team, doon na, lumabas na yung katotohanan. Ilonggo man gid si baboy si taba ay ilonggo. Tikalon, di ba mga tikalon? Take note na mga Bisaya. Dili man tanan, hindi naman lahat, pero mostly tikalon gid. So, i-search nyo na lang doon sa Google anong tikalon ha. And then, nakakatawa lang kasi masyado siyang, alam mo yung affected siya. So, alam na, subaybayan ko yun, yung time na yun, nung na-unity, yung kabudulan ng time na yun. Oo,
Pinafollow ko pa yon, nagsusubscribe pa ako dun sa channel ng baklang yon, pati yung ano niya, yung mga grupo niya. Ngayon nagkawatak-watak na yata eh, yung mga dirty looks naman. Diyos ko ning, nakakatawa nga eh. Masyado bang bilib sa sarili niya, sobrang piling talino. Kasi mag-good vibes na sila, magka-close na sila nung isang bakla din na traidor. Yung isang baklang si Fables, isa din yun eh. Isa din yung bumaliktad na, una, naki Duterte. Ngayon, naki Marcos na siya. Kasi, wala na siya ipapakain sa kanyang pamilya kasi. Ganon. Muna ang tinuod. Wala na siya maipakaon sa iyang pamilya. Mauna, nibalik siya dito sa iyahang di-idolize. Anak na siya. Mauna, anak lang, traiduran lang manggid sa kuan sa politika. Mula magin akong napansin. Kaya, kita gyud mga botante karong May, magmata na ta, dili na ta magpataka-taka og boto na wala ta kabalo sa mga platform nila o sa ilang mga background and everything. Karon i-straight natin ang PDP laban. Mulang na ato ang sandata. So mga guys, be ready na tayo for May. Marami pa tayong laban. Sige na mga guys, bye. Thanks for watching.